Okay. Scene 1, take 669. Sorry, Direk. Ano ba yan? Ito na po. Ang tanga mo! Ang bobo ka! Nangihina ako sa katangahan mo! Mali! Ano ba? Hindi mo nakikita? 669 take na tayo. Isang scene pa lang. Palitan nga ito. Sino ba kumuha dito? Ay, ito. Direk, hindi ba pwedeng isa pang pagkakataon? Hindi. 669 take eh. Palitan ko. Palitan. Yung bagong artista po. Ayan. Dito po ba ako? Okay po. Opo. Tama po yan. Sige po. Teka. Okay. Take 670. Ay! Bobo ka! Nangihina ako sa kabobohan mo! Tanga mo! Ay, pwede na po ba ako? Galing! Ganun ba dapat, Direk? Kasi, hindi ka bobo, kaya Mga inaanak, Marvin Agustin lang naman. Yes, Tito Marbs sa kusina ng ninong nyo, di ba? Bago ang lahat. Teka lang, may mga regalo ka sa akin. Marami natin yan. Ito, isa. Yan. Dalawa. Yan. Ayan. Sa mga susunod naming guest, gayahin nyo si Tito Marbs. May dala, di ba? May dala. Teka lang, bago yan, ano ba muna itong mga to? Ito yung bago kong pinagkakabalahan ngayon. Gumagawa kami ng spiced vinegar. Uy. Beef tapa. Beef tapa. In garlic oil. Ay, masarap sa kanin yan, no? Tsaka itlog at almusal garlic rice. Ayan. Bagoong. Bagoong. Ito yung premium bagoong na ginagamit natin sa Kochi at sa lahat ng mga restaurants. Ay, talaga? Yan din mismo yun? Yes. Tapos, ito yung pork binagoongan. Real pork. Daming pork sa loob niyan. Bagnet. Ito yung mga crunchy. Gusto ko yan. Tapos, chorizo in garlic chili oil. Yan. At saka, ano ba ito? Chili Dati ko garlic tinitinda. oil. Oh. Chili garlic oil. Bili na po kayo. Salamat. Ayan. Yung link po ilalagay natin sa description. Ganyan dapat, pre. Sisimulan natin sa pag may ale agad. Ayan. Tsaka sakto. Naka-birthday ko lang ng isang Happy araw. birthday! Di ba? Ito yung pasalubong. Ito, happy birthday. Yan. Ito yung happy birthday gift. Ito yung happy birthday gift natin. Ano ba to? Sakto. Para may bago tayong paglulutuan. Laptop ata to. iPad. iPad. Parang KK. Parang bilog ah. Ay, mag-DJ na ata ako. Magagaro na ata ako. Ayan. Ito ay... Oh! Pare, ang ganda. Ito ay non-stick. Yes. Oy, ang luto. Ang sarap naman ang unboxing experience na to. Joke lang ha, sa mga pupunta dito, okay lang, walang regalo. Pero much appreciated kung meron, di ba? Pwede rin cash. Pwede rin, oo. Ayan. Pwede kung... sige, tulungan kita mag-assemble. Gagamitin ba natin ito sa... Gamitin natin to. Gamitin natin to. Sige. Para Kailangan mo ng tools? Di naman. Hindi na kailangan ng tools? Kasi para to sa mga gusto ng magandang bagay pero ayaw mahirapan sa buhay. Gusto ko yun. Ayoko na ihirapan. Ayan. Angat natin yung takip. Tapos susukitin natin. Tapos Washer muna. Hindi, pasok mo. Oo nga, ito na nga. Ayan, i-screw natin. Ayan. Ganda. Soxy Topacio. Oo. Anong tawag dito? Teka lang, ayusin ko lang. Yan ay non-stick honeycomb. Honeycomb. Yan. So, basta maingat ang gamit natin, magtatagal yan ng mahabang panahon sa'yo. Maybe ito na yung wok na gagamitin mo habang buhay. Yan, gusto ko yan. Basta maalagaan lang. Tulad ng lahat ng bagay Tulad sa ng lahat mundo. ng bagay. Pag inaalagaan, nagiging habang buhay. Tama yun. Parang brief ko. Talaga ba? Oo. Habang buhay yung brief mo? Grade 3 pa ako, pinapa-extend ko lang yung bewang kay mama, di ba? Salamat dito. Lang, rewind. Konti rewind lang. Salamat dyan. Pero yun nga, Marvin Agustin sa kusina ng inyong ninaw, di ba? Maraming salamat. Sa pag-imbita sa akin. Siyempre, thank you rin sa pagpunta, di ba? So, siyempre, dahil may bisita tayo, hindi ko dapat paglulutuan, kaso may dala eh. Nakakahiya naman, di ba? Yun yung palitan dito. May dala kayo, may luto naman ako sa'yo, di ba? Naamoy ko na nga yung mga maliliit na bagay na kumukulo dito sa kusina mo. Hindi, ako yun. Ha? Ako yung naamoy mo. Kaya pala parang spice vinegar. Pero usually kasi ganito, pag may bisita dito, tatanong namin, ano ba ang paborito mo?
Pinahirapan kami ni Tito Marbs. Kasi kahit ano daw. Ay, hindi ko Kahit kasi ano. alam na pagluluto mo. Pagluluto kita. Sabi kasi kung anong gusto kong kainin. Eh ako Ayun. naman kahit ano kakainin Ako ko. rin. Yeah. So, sabi ni Alvin, steak mo na lang. Sabi gano'n. Paglutuan mo na lang Ay, ng ang sarap. steak. Kaya pala may Oo, nakikita akong eto, magandang marbling doon, no? Napakaganda Marbling niyan. Agustin. Marbling Agustin. Tama. Tama, di ba? Meron tayong dalawang rib eye steak dito. Pang mayaman, oh. Kada hiblang ganun, oh. Ano May yan? taba, 1,000 pesos? Pero ito, may dalawa tayong rib eye steak Okay. dito. Nalulutuin lang natin ng pangkaraniwan, syempre. Tapos gagawa lang tayo ng dalawang klaseng mash. Gagawa tayo ng mashed beets at mashed sweet potato. Tapos ang sauce natin dyan ay demi-glace. Alam mo, it sounds masarap, Gusto ko yan. So, Masarap. bago pa kami magkalasingan dito sa presensya ng isa't isa, lutuin na natin. So, Tito Marbs, ako na Yes. magluluto para Of sa'yo. course. Hingi lang ako ng konting tulong. Kahit anong tulong. Ay, gusto ko eh. Wag lang financial help. Yun nga sana eh. Ay, yun na. Yun nga Kaya sana inunahan eh. na kita. Napakaganda ng ating steak. Ganda. Napakaganda. Magkano per kilo agad niyan? Hingi lang yan. Nangihingi lang po kami dito. Kasi Ano ba? pakitapon po dyan, may basurahan po. Sure. Yan. Ano ba ito? US? Australian? Tingin ko Australian. Malabon yan. Malabon yan. Malabon yan. Steak po yan. Diyan lang po yan. Anong baka yun? Ano, bakang pinalaki sa dagat. Baka naman. Tama. Naman. Hindi So, tayo sure. asnan lang po natin yan. Rock Tapos, salt. kayo, Okay. paki-pepper. Of course. Gano'ng karaming pepa? Sige, damihan nyo. Okay. Yan, okay. Pat down. Pat. Yes. Flip. Pepper ulit. Pepper. Asin lang uli. Ngayon, Yan. pag lulutuin natin to, syempre dito sa pan ni Tito Marbs. Only diba? pans. Only pans. Yan, oh. Kasi isa lang yan eh. Isa lang yan eh. Di ba? Yes, only for you. Oo. Tapos, ang gagawin natin, tatry natin kung makapagluto ba tayo nang wala ng mantika. Steak na wala ng mantika. Kasi ang tindi nga naman ng marbling nito. Kasi kung ako, magluluto talaga ako nito. May mantika talaga. Pero dahil mamantika, mataba naman siya. At saka para masubukan natin yung pan. Yes, para masubukan natin. Healthy na, nakatipid pa tayo. So, Tama. wala nang financial help. Tama. Oo. Try natin Yan. to, Try natin. Okay. Wag lang muna nating galawin. Actually, gusto ko lang sabihin, yung paglalagay ng mantika, ano naman yan, hindi naman yan masyado masamang bagay. Tinan mo ako, uminom ako ng mantika. Mukha ba akong masamang bagay? May laman yung Bigas tawa eh, mo, oh. Tito Marbs eh. May laman yung Bigas eh. Muscle yan. Yun nga. Alam mo si Tatay Leo dati, pag ganyan sa amin, kaya pabahawak sa amin, ganyan, sabi niya, ano, si Ban, tigas, no? Alam mo kung ano yan? Puro Yun ang sagot. Oo, Yun ang yan. sagot. May nalaman na naman ako. Gusto ko yan. Si Tatay Leo. Gusto ko yan. Ay! Idol namin dito Alay. yan. Diba? Oh, maganda ang sir niya kahit walang mantika. Yes. Ganda niyan. Tapos kapag mga gantong bagay kasi, hindi natin masyadong gagalaw-galawin yan. Eh kung wala ka lang dito, birabaran namin ng adobo yan. Nahiya lang kami ng konti. Pag magandang klase talaga, less work. Totoo yan. Yung talagang, siguro parang 90-80% ng trabaho mo nasa quality. Nasa quality talaga. So kapag maganda yung quality ng karne mo, no need na, di ba? Ngayon, sa pagluluto ng medium rare, hindi ako marunong. Touch. Touch na lang yan. Tapos, iganyan yung dito kasi may init dyan. Yan. Na makukuha. Bango! Check. Pwede na ako dyan. Mabilisan lang. Yes. Yun, oh. Maganda. Isa pa. Pa. Oo. Yan, walang mantika. Pero again, kung gusto yung magmantika, nasa sa inyo na yan. Wala problema Para yan. siya ng konting dulas pa. Kasi minsan okay din yung sobrang dulas eh. Ano oras na ba? Gabi na. Pwede na magutulog na mga Pwede bata. na. Masarap dito sa steak, whiskey. Ay, mamaya. Oo. Mamaya. Sarap. Okay na yan eh. Ganun lang. Wala ka. Yeah. Ang dami rin sabi sa akin, luto ka naman ng steak. Mahirap kasing ituro yung steak kasi mostly feel talaga siya eh. Mostly feel talaga. Diba? Saka, depende sa inch ng steak na Yes. gagamitin mo. Lord. Depende sa stove mo. Oh, sarap ako. Gumagamit na nga ako ng mga 1.5 to 2 inches. Ang kapal. Kasi gusto ko yung crust Oo. sa labas. Tapos sa loob, ang ganda ng pagka-rare. Tama. Yan. Pwede na to. Good sa Of course. tayo dyan. Mabilis lang, di ba? Yes. So ngayon, doon tayo sa ating mash pare. Ito, mabilis lang din. Gagawa nga tayo ng mash natin. Eto, meron na ako dito pinakuloang beets.
Ay, talaga naman. From steak to beets. Siyempre, Beats by Dre, Okay. napakamahal yan. Yan. Anong Lagay mo lang lalagay dito. ka lang? Ako naman, ito, sweet potato naman, lalagay ko dito sa kabila. Nga pala, no, napakaganda ng aming bagong food processor. Oy. Courtesy of Team Ninong. Maraming salamat. Regalo nila sa akin. Birthday kasi. Yes, oo. Happy birthday. Hindi pa kayo dyan, hindi pa bayad dyan. Regalo. Lagyan natin to ng Butter. Wag to, sa asawa ko to, papagalitan ako. Unsalted ba to, Ninong? O unsalted? Regardless, kasi aasinan pa naman Okay. mamaya. Tatansyahin na lang natin. Yes. Alat. Tapos, Ganda na setup mo, Ninong. Ay, Ganito thank na, paano mo dato nabuo dahan-dahan, syempre, no? hanggang dito lang yung bubong dati. Okay. Literal na hanggang dito lang yan. Nakikita niyo? Wala yan dati. May harang dito. Hindi, bukas siya. So Okay. kapag umuulan, yung camera nasa bubong, si Ian nasa labas. Totoo yan. Totoo yan. Baka di sila naniniwala. Mga Totoo humble yan. beginnings, Oo. ano? Minsan may pumuntang brand dito, nakakaya nalilimahid sila. Init na init sila. Kaya na-aircon na. In-aircon na natin. Hindi talaga para sa akin yan, pero nakikinabang na rin ako. Kaya pala paganda ang kutis mo. Siyempre, tsaka ang sikreto talaga dyan, alam mo ano? Chicken oil. Oh. Pero sabi Inasal lang. Parang inasal lang. Inasal. Yung iba, ayaw talaga nag-ano? Processor? Nagpo-processor pagdating sa mga mash. Masyado daw ano Kung para wala sa silang kanila. processor, anong pwedeng gawin? Kamay! Mash. Oo, kamay. Doon yan nauso ang mash. Kaya siya mash. Tama. Ngayon, ito talaga ang problema sa beats. Madulas kasi siya. So, baka Parang kailangan natin- ano? Parang Madulas, ano? no? Langis. 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 Ano ba iniisip nyo? Tapos, kailangan pa actually natin lagyan to ng patatas or sweet potato para mabuo yung mash siya. Kasi kung hindi, matubig siya. Okay. Oo. So, lalagyan mo siya Lalagyan ko ng siya. isa lang. Pero Parang ganon. kabila, pure Purong-puro. sweet potato. Yes. Actually, nilagay ko lang naman tong beets para sa, syempre, primarily for the color. Secondary yung flavor niya. Kasi sa mga hindi pa nakakain ng beets, ang beets ay medyo lasang mais. May ganun siya, para sweet corn yung lasa niya. Pero grabing nutritious ang Ang beets, yes. Oo. Totoo yan. Amoy mo. Mm. Ang bango. Ayan, kita nyo. Ganda. Yan. Parang kalahating butter nilagay mo. Ay, hindi, 1/4. 1/4, parang gano'n. 1/4 bar. Kung wala ka dito, lalagay ko lahat yan eh. Bakit hindi? Kunyari wala ako. Dali, lagay mo na. Ganda ng bubong, oh. Ang ganda ng bubong, di ba? Ang ganda ng bubong. Ganda ng Taas. bubong. High ceiling, Yan. social. Ganda ng sweet potato, no? Medyo maputla yung Maputla nga lang ng konti. Maputla lang. Maputla. Yan. Tago mo na. Yun! Yun. Kinain na. Kinain na. Tapos, ang galing, namamatay, di ba? Gusto mo Ito ba kasi, ng pepper? ito kasi tingnan nyo. Hindi na namamatay yan kahit buksan eh. Older brother. Ano na yan? Older. Kuyang sinubok na ng panahon yan, di ba? Sir, pakilagyan ng paminta. Sure. Simplihan lang. Ang masasarap, Simple lang. simple lang. Ang mga masasarap kahit di na maligo. Okay na ako dito. Sarap. Next, yung ating mashed sweet potato. Sarap mo magluto, Ay, Ninong Ray. thank you. Yun, no? Galit na galit. na galit. Nagpakitang gilas. Pakitang gilas tong ano. Ang hinamon. Titingin ba ako ulit sa ceiling? Parang may nakikita akong kailangan. Ito parang, dito sa area na to maliwanag, no? Oo nga, parang hindi pantay yung ilaw. Tingnan lang Huling-huli. Daming butter. Siyempre, sikreto Masarap yan. naman ang Oo. butter, yeah. Kung gusto nyo pang maging mas light to, pwede nyo pang lagyan ng, say, all-purpose cream, ganyan. Tingnan Bakit natin. pa? Bakit pa, di ba? No. Sabi nga ni Sex Bomb Rochelle, di ba? Bakit papa? Tignan mo. Ay! Muntik sa sapatos mong mamahalin. Hop, pepper. Oo. Oh, Konting... at saka aircon yun, dami Oo, ha. oo, Pang mayaman ha. At saka shake, rattle, and roll! Ba't ngiti-ngiti ka doon? Ha? Ba't ngiti-ngiti ka sa poster? sabi kasi ni Direk, dapat natatakot daw ako eh. Takot ba yan? Anong gusto mo? Ikaw, ano ba? Sorry. Okay Sarap na to. ng daliri. Sarap ng daliri. Ano. Matikim nga. Okay na yung dalawang mash natin siguro. Konti, wala. Plating na tayo. Okay. Hindi ko alam kung naging empleyado ka. Pero kasi, pag nag-a-apply, check yung itlog. Alam mo ba yan? Hindi naman sa empleyado yun. Medical naman na yun. Hindi, bago ko mag-apply ng trabaho. Kaya nga. Ang tanong ko, na-try mo na ba? Masakit eh. Hindi, ganun lang. Ilalagay lang dito sa ubo ka lang. Yun oh. Okay na, okay. Yan na, kain na. Kalat lang natin ng konti. Yun oh, yun ang art. Tapos ang ating beets na medyo mas ng konti. Art na ito eh.
Di naman. Ganda, oh. Konti lang, konti lang. Yan. Looks like Christmas. Tama. Smells like Christmas. Parang pag inamoy mo yan, sasaya ka parang leeg. Parang leeg mo? Bakit? Try mo. Ano ba? Yun, no? Slanted pa ito, oh. Hindi man Mang Tomas, ketchup talaga. Oo. O kaya ano, toyo mansi. With wasabi. With wasabi. Sarap yun. Sarap yun sa steak. Talaga? Oo. Toyo mansi with wasabi? Light soy sauce with wasabi. Talaga? Masarap. Try ko nga yan. Masarap. Sabi mo yan, ha? Sabi, oh. Diyan. Wait lang, di pa tapos yan. Meron lang ako dito nila ginawang Ayan. demi-glace. Itong demi-glace ay technically reduced na beef stock. Ganto karaming buto yan, pre, oh. Yan. Ilang kilo yan? 400 pesos na buto. 2 kilo ata. Sarap kainin Oh, ito. pinapapak namin kanina. Yan na nga, eh. Yan. Lalaway na ako dito ng Noray. Tapos hindi pa tapos yan. Rar, rar, rar. Meron pa tayong compound Gigigil. butter. Ayan. Etong compound butter natin ay garlic, tarragon, flat leaf parsley, and thyme. Pucha, ito. Lagay ko na ito sa kanin. Tapos na. Oo. Niluto lang namin yan. Tapos pinatigas lang namin uli. Lagay mo yan dyan sa taas. Yan lang natin yan dyan. Tapos, maghuhubad na ako. Agad-agad? Oo. Hindi mo pa nga ako pinaiinom? Hindi na, maghuhubad na ako. Torch lang, para matunaw yung butter natin ng konti. Tapos, konting arte lang. Ikaw, hindi naman konti. Madami kang arte. Konti lang, ayan o. Konting microgreens lang sa taas para kunyari. Wow, ang social naman yan. Landi-landi talaga Social ni naman, Nino. Pang-hotel na to! Oo. Hindi mo na nga ako dinala sa hotel eh. Mamaya, check-in tayo. Diba? Inanuhan mo na lang. Hinotelan mo na lang yung pagkain. Yan. Ano tong microgreens na to? Sabi ko lang, iba kulay. Nagtatanim ako ng ganito. Nagtatanim ka ba? Purple radish. Radish. Radish purple, oo. Yan. Itong isa, waikame. Waikame yung ba tawag dyan? Radish green. Hindi ko alam eh. Basta sabi ko, iba-ibang, basta berde. Yan. At eto na pare ang ating simpleng steak para sa kaibigan. Hindi naman simple. Simple lang, di ba? Ang daming preparation, yung demi-glaze na ginawa mo, yun ang pinaka nakakapagod dun eh. Hindi, wala. Sinalang lang naman yan. Tapos, nandyan lang siya. Tapos, darts lang kami. Diba? Yan. So, wala na tayo bang kailangan gawin kundi tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sama ka muna. Konti lang. Demi-glace. Dalawang mash. Mash pa lang yun, ha? Gawa tayo nung ito. Ano to? The perfect bite. Gawa tayo ng the perfect bite. Mash pa lang, masarap, no? No. Actually, ito. Aamin ako sa kanila. Medyo na-overcook ko ng konti yung karne. Pero ito yung sinasabi natin kanina na basta maganda yung produce mo, 80% okay ka na. Ito na-overcook ko ng konti. Pero ang sarap pa rin, pre. Ganda ng marbling. So, Maganda yung marbling niya. Marbling Agustin. Diba? Yun yung safeguard natin mula sa overcooking. Yung taba. Lakas tawa, Anggara! Lakas tawa! bakit yung dyan may tabak? Dito wala. Nag-exercise ka ata eh. Ayaw kung bakit mo sariling bangko. Masarap. Hindi mo na kailangan sabihin. Hindi mo na kailangan magbuhat. Thank you. Ito yung, pag walang nasabi, Oo. yung nai-speechless. Yes. Tama. Yung mga hindi pa nakakain ng beets alam ko ang beets hindi ito masyadong common sa atin. Di ba? Mahal eh. Medyo may kamahalan ng beets Mahal talaga. ang Medyo may, beets. tsaka, ano Seasonal? Yun? Seasonal din. Tsaka pag niluto mo, para ka nagbalat na itlog na maalat, kakapit talaga sa kamay, pati sa singit-singit ng kuko mo yan, di ba? At kailangan mo magpaliwanag bukas sa opisina bakit ang dumi ng kuko mo. Ganun yun. Pero masarap siya. Medyo lasang mais. Or ng flavor profile niya. Medyo weird. Kung iisipin mo bakit lasang mais yung beets, kasi isipin mo lasa siyang kamote o ube. Hindi siya gano'n, di ba? Kaya maganda siyang i-try, experiment nyo, di ba? Kasi kamakain naman tayo ng mais pare-prehas, di ba? Harap.
Yung combination nung lahat, yung demi-glace mo, yung compound butter, nilalamutan, ramdam na ramdam ko kung gaano ka-special. Ay, thank you. Parang ano Thank you yan. talaga. Parang ano kasi, ang may hambi ko dyan, Power Rangers. Si Red Ranger. 90s na 90s ang kausap ko. Red Power Ranger, Ranger. si Yellow Ranger, si Blue Ranger, lahat yan, iba-iba ang ano niyan, ang specialty sa buhay niyan. Pero, isa lang ang talagang goal nila, puksain ng kasamaan. Yun yun. Na-achieve nila yung goal nila dito. Kala ko nga Sama-sama. kanina si Scheider to. Si Annie, oh. Iba din daw si Annie. Oh. Ayun si Annie. Kaya kita yung panty lagi. Yung inaabangan ko lang, hindi mo si Scheider. Gusto ko pag nagka-tumbling na si Annie. Ang sarap ng kwentuhan, pag tayo may slick sila, wala, no? Hindi, pero legit, ang iba pa dito, dahil hindi ko dinrizzle ng covered sa sauce lahat, hindi pare-parehas yung bawat subo mo. Kasi dapat, pag susubo tayo, iba-iba. Ngay? Ay, hindi. Oh. Talaga ba? Talaga, hindi pwede pare-parehas yung sinusubo. Sige na nga, tatry ko yung sabi mo. Hindi, pero, tinan nyo, kinakain. Par, ha? Sarap. Kinakain. Nauubos. Ako masaya ako kapag yung bisita ko asasarap pa kasi bilang kusinero. Gusto natin nagbibigay ng pleasure di ba? Nasasayahan ka ba ngayon? Iba ang pleasure na nararamdaman ko. Ayan, gusto. Yeah, kakawak mo pa lang, pleasurable na. So, kainin lang muna namin ito tapos kwentuhan na tayo. Siyempre, pagkatapos na may konting Cheers! No? Thank you for having me in your kitchen. Salamat din sa pagpunta dito. Ito hindi to mocktail tulad nung ginawa natin. Ito ay on the rocks. Jacktail. Jacktail. May pulutan din tayo dito. Anong marerecommend mo sa akin Ito, dito? tikman mo ito, bagoong bagnet natin. Buong bagnet. Ha? Masarap pa. Sarap na. Masarap pa. Ito kasi yung kaya naman namin naisipan to i-bottle because yung daming kakain sa restaurant, tingin pa nga extra, Yeah. yung pala inuuwi. Ah! Natuwa naman kami, sabi namin para hindi nyo nanakawin ang aming bagoong, bibenta na lang po namin kayo. So, Tama, binibenta na natin ngayon. Actually, buti na banggit mo yan kasi yun mismo yung gusto kong i-discuss dito. Kasi, sino ba si Marvin Agustin? Si Marvin Agustin ay isang veteranong artista. Di ba? Tapos, parang, bigla na lang, nagluluto na. Tapos, may mga restaurant na. Tapos, nasa social media na. Parang, may missing link Alam mo yan? May ganun Hindi alam ng karamihan yon, di ba? So, yun yung kailangan nating alamin dito. Uy, Ay! Sir, ito mas masarap, sir. Ay! wala sa plano yan, ha? Sir, kailangan kumayad, sir O sige, ano ba to? May Lynn's Pancit Malabon, Oy! Titikman natin Nagsisimula yan. na ako ng interview ha? sir. Sir, pulutan, sir. Mas masarap na pulutan. Sarap niyan. Teka lang, sino ba si Mylene Pancit Malabon? Ay, mother ko. Oy, yun! Titikman natin, ha? Tikman natin ang Pancit Malabon. Mylene si Mami. Masarap. Masarap daw. Masarap daw. Warak yung mukha. Tsaka hindi dry. Hindi talaga dry. Okay ka na? Kumita ka na? At ang lasa ay talagang malabon na malabon. Yun! Masarap. Thank you. Sige na. Trabaho Sabi mo na kay tayo. Mami, ha? Larag mo dyan. Ay, dito na lang. Ay, Yan gagawin ng pulutan. Nakasingit pa ng plug tong lintik Sarap. na to. So, yun nga. May missing link. May missing link. Akala kasi nila, parang nag-artista ako, di ba? Tapos nag-restaurant. Yes. Hindi nila alam, bago ako nag-artista, nasa restaurant na ako. Ah! So ito yung kwento na nag-mascot ako sa Shakey's. Ay, teka. Gusto ko to. Maganda to. Malaman to. Okay. Mascot. Puntahan natin yan. Pero para lang mas maintindihan natin, magsimula tayo sa umpisa. Anong panahon ng pinanganak ka? 1979. Hindi, ibig sabihin, maulan ba? Kumikidlat ba? Lumilindol ba? Sabi ng Maliwalas nanay ba ang ko, kalangitan? ano daw, very sunny. Very sunny, yun yun, di ba? Masaya ang araw ng pinanganak. Yan. Nung pinanganak ka, pangarap mo na bang mag-artista? Paano? Kasi Wala. yung pag-artista, di mo alam paano papasukin Dahil yun. hindi ako alam mo, nung bata ako, nagugulat ako pag sasabihin ako, pogi itong batang to. Sa pati ng sanay ko, kaibigan siguro to ng nanay ko. Alam mo yung ganun, wala kang confidence. Yes. Kaya nung parang nasasabihan na pwedeng mag-artista, parang hindi ako naniniwala. Eh yun nga yung nagtatrabaho na nga ako sa restaurant. Ilang taon kayo neto?
Nung mascot ako, 14 years old. Mascot, saan to? Anong restaurant to? Shakey's. Mascot ng Shakey's. Yes. Saan branch to? Alabang. Alabang, okay. So yun yung ano mo, yun yung, doon ka muna, yun ang unang mo exposure. Yun ang una restaurant. kong trabaho sa restaurant. Sa industry, oo. Kasi yung sister ko nun, supervisor siya. So wala siya mauto. Kasi napakahirap mag-mascot. Bakit? Bakit mahirap mag-mascot? Yung init, kasama mo pa yung baho. Kasi syempre, minsan, pagka yung mascot, hindi na nila lalaban. Pag nakatanggap ka ng wala kang magagawa kasi yung mga bata nag-iintay. Tama. So, suot mo na yun, no? Tapos pagsuot mo, ayun na. Kapit-kapit ng 1,000 taong nagsuot ng Mamasa-masa pa yung pag sinuot mo. Yun ang pinakamasakit. Pero wala ka na magawa. Tama. Pero ang pinakamasakit doon, yung tutuluan ng pawis yung mata mo, tapos hindi mo makuskos. Ay, tapos halo ng pawis ng iba. Yung luha niya magkakasama na. Tama. Tapos tutulak-tulak ang mga bata mga kulit. So yun yung una mong exposure sa restaurant at, well, technically, pagpe-perform. Kasi nagpe-perform ka nun eh. So kung titignan mo, Yes. Diba, Actually, even yun sa nag-waiter nga ako. Nag-waiter kayo? Doon ko talaga na-appreciate yung service industry. Okay. Kasi immediate yung pagpapasaya mo sa customer. Tama. Yung pag binigyan mo sila magandang service, pinaramdam mo sa kanila na parang mag-e-enjoy sila dun sa special occasion, ginagawa mo extra special. Doon ko natutunan na ang sarap niyang gawin at ang sarap makita yung ngiti ng mga tao habang pinagsisilbihan mo sila. So, basically, mascot, then waiter. Ganon yung progression. Actually, mascot, tapos family service representative sa Tia Marias, sa ACA video. Ano ba ACA video? Alam mo yun? Yung... Rentahan! Yes. Rentahan! Oo. Kalaban ng Video City! Yeah. So, Tama. 15 years old ako, nandun naman ako. Kasi 4th year high school ako noon. Pag-graduate ako, nagtatrabaho ako noon. Wow. Tapos, nalaman, gusto ko magtrabaho sa McDonald's. Dahil yun yung na trabaho noong time na yun. Nag-apply ako. Hindi ako masyado maka-English. So, Kailangan may English interview. Siyempre, interview eh. So, nagkadapa-dapa ang dila natin. Ayun. Tapos, and at the same time din naman kasi, I was too young at that time. Yeah. So, hindi nila ako tinanggap. Timingan ako na stricto yung nag-i-interview. Ang sama-sama ng loob ko noon. Dahil hindi ako natanggap na supposedly dream job ko, magtrabaho sa McDonald's. Tapos, nalaman ko dun sa sister ko na nagtatrabaho sa Tia Marias na hiring sa Tia Marias ng waiter. Sabi ko, hindi ko ito papalagpasin. Tama. Nag-apply ako. Pero alam ko, baka sabihan ako agad na I was too young. So, ginawa ko, ready ako, parental consent. Tapos may acting na ng konti. Kapag hindi niyo ako natanggap dito, sa kali ako Sa kali ako mapupunta. Sa kali ako dadamputin. Artista! So, doon pa lang naglumalabas ng acting ko. Tinanggap din ako. Pero sinabihan lang ako na, just in case hindi mo na kaya, you can leave anytime. Dahil nga, Mabigat ang bata pa trabaho. ako noon, 15 years old. Tama. Then, na-discover mag-artista. Paano yun? Kasi may mga ganyang kwento eh. Na-discover ako eh. Paano nangyayari yung na-discover? Like may nakakita sa yung scout? Ano ba yun? Paano to? Bilang waiter na bibong-bibo sa Alabang, so na-assign ako sa ibang branch. Pag kailangan nila kaya kasing mag-isa, kaya kong buksan yung restaurant sa umaga. Ako mag-aayos ng table. Kasi minsan nagtitipid dahil mababa sales eh. So, isa lang kaya lang papasukin. Tapos, kaya ko i-set up yung bar. Kaya ko i-set up kusina. Lahat. Kaya ko, tapos siya ka lang papasok ulit yung isa. Titipid sa umaga. Tama. Naaabutan ako ng may pumapasok ng customer, wala pang akong kasama. Kaya kong kumuha ng order, papunch ko sa cashier, gagawin ko yung drinks, pumunta ako sa kusina, kaya kong gumawa ng appetizer. Tapos siya ka lang, parang ganun ako ka-passionate pag may pinasok ako. Parang kaya kong aralin lahat at walang reklamo-reklamo. Doon na-develop yung disiplina, yung determination, yung perseverance. Naging marketing staff pa ako. Doon ako napunta sa mga TV stations. Kasi since kaya ko nga mag-set up ng buffet, mga skirting na yan. Kaya ko talaga yan. Tapos, na-set up ko na ngayon, tatanungin ako, gusto mo bang mag-judge ng isang contest? Basta siya sasabihin ko, oo, kasi doon ako magpo-promote naman ng Tia Marias. Okay. So, all around ko yun. Hanggang unang offer, maging part ng dance group. Kasi sumasayaw na akong bata ako eh. Sumasayaw. Pero kasi, taga-Alabang ako, pupunta ako ng QC. Layo. Yung talent fee,
bawat sayaw, kulang sa pamasahe ko papunta doon. So, sabi ko, kahit gustong-gusto ko, luging-lugi ako. Yeah. Tsaka masaya na ako sa trabaho sa restaurant. May service charge, Yeah, may messy. tip, may overtime pa. Yeah. Kasi nga, kaya ko hanggang gabi. Ang age to ay 15, 16? 16 ako nung time na yon, pa 16. Okay. Tapos hanggang sa, ang offer na nga sa akin, mag-audition sa isang show. Dahil nandun kayo sa isang network, ganun ba? Nasa isang... Parang natatanong ako lagi, yun nga, part ng dance group, gustuhin ko man, hindi kaya nung sweldo, nung budget, papunta Alabang kasi, hindi kaya. Hanggang sa tinanong na nga ako, kung gusto kong parang may showdown na ilo-launch comedy, gusto ko ba daw mag-audition? Tinanggap mo? Una, syempre, parang, audition? Artista? Artista? So, hindi matanggap ng utak ko na yun ang offer at yun ang pwede kong gawin. Kasi wala naman sa pamilya naming artista eh. Sa kami, restaurant, service industry kami. Nilakasan ko loob ko. Pumunta ako. Natanggap ako. Nag-audition ka nito? Nag-audition ako. Nag-audition ka. So, yung audition mo, like, any other audition na alam ko, binigyan ka ng linya, ibabato mo, ganun ba? Ang sinabi lang, akyat ka ng stage, pero kasi hindi siya yung ganong kalaking audition. Parang may mga artista na nga na kasama ko nun, sila Robin De Rosa. Andun sila nun. Parang formality na lang. Okay. Tanggap. Oo. So kami, nagsalita ako, nag-mic ako, nag-joke ako. Naalala mo pa yung joke mo? Sige, makijoke nga sa amin yan. Makijoke sa amin yan. parang, kasi totoo naman, parang hindi natanggap ng utak ko paano nandun ako. Kaya sabi ko lang, napadaan lang ako dito kasi inutusan ako ng nanay ko bumili ng suka. Yun yung commercial nung time na yun eh. May commercial ng suka na ganun yung wit, ganun yung humor. Natawa naman yung mga tao. Ayun, napasok ako sa ABS-CBN. Ano tong show na to? Yung unang supposedly na pangalan niya, Midnight Madness. Midnight Madness. So para siyang, gusto nilang i-extend yung programming ng ABS to late night with gag shows. Yeah. Tapos naging super laugh-in siya. Super laugh-in! Yan! Yes! So ang unang title na ay Midnight Madness na naging super laugh-in. So yun yung una yung acting gig. Hindi. Nakapasa lang ako sa audition pero tinanggal ako sa Bakit? Bakit? Hindi, kasi parang nagkasabay-sabay din na parang nilaunch na din ako as Star Circle. Tapos parang napunta ako sa youth-oriented show, yung Gimmick. Tapos yung ASAP. Gimmick. So yung Super Laugh-In, parang naging hindi regular. So naging regular ako dun sa ibang show. Okay. Pero technically, yung moment na yun, dun ka na naging artista. Yeah. Okay. This is 6 anyos? Yes, pa 17 ako noon. Pa 17. Kamusta ang buhay artista ng ganong edad? Well, syempre, pag iba-iba yung pinanggagalingan ng klase ng buhay, di ba? Yeah, Ako noon, determined kasi ako to work because I needed to support myself and the family. Yes. So, iba yung pasok ko, talagang trabaho. Kasi tulad ng trabahong ginagawa ko sa waiter, alam natin yun sa restaurant, tayo ka buong araw. Yes, Pag uwi mahirap. mo, sakit-sakit ng paa mo. So, sanay ako sa pukpukang trabaho. Kaya yung disiplina ko noon bilang artista, nadala ko yung disiplina ko bilang waiter. Nang reklamo, kahit boyat, kahit ganyan, todo. Bilang tulad ng pag-waiter, aaralin ko lahat. So pag-artista, ganun din. Tuwang-tuwa ako, may bago akong natututunan. So, yung definitely, no, pag-usapan natin ng konti yung finances. Definitely, mas maganda to financially speaking, ang pag-artista. Sa umpisa, kamusta yun? Maliliit yung sweldo namin noon. Pag nagkakwentuhan nga kami nila Maylene, nila Dieter, nila Juday. Si Juday noon, sikat na eh. Pero kami noon, parang liit ng sweldo namin na kailangan kami magbihis eh. Putya yung pabili sa aming damit. Kasi dati wala namang glam team. Wala namang yung damit na pagbisan. Kaya hindi, kami bibili noon. Jersey pa yung uso ng shirt na yun. Magkano yung jersey ng panahon? 1,000, 1,200. Tapos babayaran kami 1,500 per appearance. Kaya kailangan natin suot na ulit. So, mas mataas, pero sa requirement din ng lifestyle at buhay at kailangan mong bilhin, medyo sumasabay din yung gastusin. Kaya nga dyan ko natutunan wala sa laki ng kita, nasa laki ng pagtitipid. Tama yun. Kasi kahit malaki yung kinikita mo, kung ang gastos-gastos mo, dun ko na-compare nun sweldo dito, nakakaipon ako nun. Ito ang laki. Putya, ang laki rin pala ng gastos. Kailangan mong aralin paano ka makakaipon. So, yun. I see. So, syempre, gano'n naman
Ganun talaga lahat na nagsisimula. Oo. Hindi talaga like malaki agad, talagang big time. Hindi, talagang kaysa restaurant yan, kaysa pag-aartista yan. Kisimula ka talaga sa baba, di ba? Ngayon, At mula lahat nun, yan, walang kasiguraduhan, ha? tama. Bilang yung sabi mo nga, 16 years old, 17 years old. It was para kang, yes, bata ka, pero yung mundong ginagalawan mo, pang matanda. gets. Ang hirap i-balance nun sa isip ng bata. Hindi ka siguro tinatratong bata pag nag-aartista ka. Samantalang nung nag-apply ka bilang waiter, pwede kang umalis anytime. May ganun eh. Tinatrato ko pa rin na parang bata. Siguro sa Kasi pag-aartista. bata ka talaga, 16, 15 ako nun. Oo. Sa pag-aartista, walang ganun. Well, kung talagang desidido ka doon sa pangarap mo, yung pangarap ko, yes, gusto ko yung artista, yung mundo na yon. Pero yung pangarap ko noon, maahon yung sarili at pamilya namin sa hirap. Sinasabi Iba ko. yung drive na ng Marvin Agustin nung 16 years old. Gets ko yan. Yun talagang ang gusto mo lang komportableng buhay. Lahat gagawin mo para sa komportableng buhay. Tatrabahuhin mo talaga. Ngayon, edi dire-diretso na yung pag-artista mo. Dire-diretso yan. Talagang, eto na yung main line mo talaga. Dire-diretso, alam naman natin yan. Kabisado na natin yan. Pero, paano ngayon nagkaroon ng talon? Papunta dun sa, yung sinasabi nga natin na restaurant industry. Kasi, aaminin ko talaga, bakit? Paano nangyari ito? At magaling siya. Paano nangyari yun? Nasa sa kanya na ba to? Noon pa? Ay, may ganun eh. Paano nangyari yun? Paano ka tumalon? At saan ba muna nagsimula to? Kasi, I'm guessing, hindi to nagsimula sa social media. Wala naman social media dati. Ah. Nung panahon namin, nagka-social media, 20 Siguro, 2012? 2012. Nag-start akong mag-artista 1997, 1996, 1997, 90s na 90s na. Doon nagsimula yung pag-artista ko. So, walang social media noon. Magazine, tabloid, fan mail. Fan mail, yeah. Fan mail, susulatan kami, Bomba. Bomba. Walang bomba. Tapos, kailangan basahin namin yun. Yun ang comment section dati. Oo. Tapos, susulat kami. Pipili kami ng parang disiplinado kami noon. Bibigyan kami ng sa isang linggo, kailangan you have to write back to your fans. Sulat kami. Gano'ng karami? Sulat. At least mga 10. Yun yung walang social media, no? Paano nga? Oo. Paano nangyari? Hindi ko talaga, So, hindi talaga nawala yung pagmamahal ko sa restaurant industry. So, habang nag-aartista ako. Kasi noon, actually, nahirapan pa ako mag-desisyon kung magre-resign ako Sa pag-aartista? as a waiter. Okay. Dahil, kaya ako lang, parang kung kaya kong pagsabayin, yung parang merong konting appearance, kaya lang talaga ang layo, and at the same time, yun na yung buhay na kailangan mong gawin. So, lumipat na rin ako nun sa Quezon City from Alabang. I guess hindi talaga nawala yung first love. Kasi, ang dami ko natutunan sa restaurant industry. Ang dami kong ang dami kong nakilalang tao, ang daming tumulong din sa akin, ang daming natutunan. Makulay ang mga tao sa restaurant industry. Makulay sila eh. Kung Pangsiraulo. saan sila galing. Pangsiraulo. Alam mo yun? Oo. Iba-ibang klaseng tao mula sa iba't ibang background, di ba? Ang restaurant industry, parang hindi mo basta-basta magugustuhan yan kung wala kang character, personality. Di ba nga, pag nagsama-sama, ang lalakas ng character at ang lalakas ng personality. Kaya minsan, nagsasabong-sabong sa restaurant. May drama sa restaurant Iba industry. drama dyan, iba chismis dyan. So, parang pag nasimulan mo yung mundo na yon, yung energy na yon, hahanap-hanapin mo. Parang pag-artista rin. Di ba sabi ko nga sa'yo kanina, namimiss ko na rin umacting. Yes. So, pero yung restaurant, hindi nawala siya sa isip ko na alam ko babalik ako. Kaya nag-ipon ako. Okay. Alam mo talaga, like, isa yun sa mga goal mo na babalik ako dito. Stronger than ever. Parang gano'n. So, mula noon pala, isa kang restaurant tour through and through. Alam mo yun, even bago ka pang mag-artista, yung tarak ng pagmamahal mo dun sa industriya, ando na talaga. Nandyan, pwede mong balikan anytime, di ba? Okay, sabi mo mag-iipon ka. Nakapag-ipon ka. Yes, pero ang unang-una kong naging negosyo sa food, yung food business, nung Mr. Donut nun, kinuha akong endorser. Parang naaalala ko yun. Ang sinabi ko sa kanila, wag na lang nila akong bayarang talent fee. Kasi gusto kong kasi I
I know the parang yung discipline as an employee, pero hindi ko alam yung disiplina ng isang negosyante. Business owner, yes. So sabi ko, bigyan nila ako ng franchise store para matuto ako ng negosyo. Wow. Somehow, yun yung naging daan ko para matuto ng food business. Na hindi lang ng food industry as an employee, kundi pagnenegosyo. Okay, so yun yung naging training ground mo bilang restaurant owner. Ah. Tapos, anong next bago tayo sa next venture, kamusta naman yung naging experience mo bilang first-time business owner mo? Mahirap kasi parang isang buong mundo na yung inaalagaan mo kasi bilang waiter, I know I was doing a lot of things. Waiter, bar, cashier, ganyan. Pero iba pa pala yung Sa opisina? yung burden nung parang ikaw yung magulang at ikaw yung nag-iisip mula opening hanggang closing, ano bang nangyayari, maganda ba yung service sa customer, masarap ba yung nilabas, parang ang daming masyadong moving elements. Ang daming variables. At doon ko na-realize na hindi siya pang faint-hearted at hindi siya para sa taong madaling sumuko. Totoo yan. Bago makadating ang isang dish sa customer, putya, yung pinrocure dyan, yung binili na ingredients, ilan? 20, 25 ingredients. Tama. Tapos isa-ilang supplier. Tapos chachapin yan, prepare, tapos lulutuin. Tapos isa-serve, dadalhin lang, maglalakad yung waiter, tapos isa-serve dun. Ang daming nangyari! Yun yung sinasabi ko pag sinasabi ng mga tao na hindi ka ba mag-open ng restaurant? Sabi ko, hindi. Bakit? Tapos na ako dyan galing na ako dyan bawat step niyan, sobrang daming step. Lahat yan, pwede pasukan ng error. At minsan yung error na yun, hindi natin nakikita. Minsan nakikita natin, too late na. For example, makakain ng bubog yung customer mo. Mga ganun bagay, hindi mo malalaman yun hanggat hindi nagdudugo yung bunganga ng customer mo. Diba? Yeah, yung mga safety yan, ang dami-dami talagang kailangang isipin kung nag-restaurant. Nakakakaba, nakakatakot. Yes. Pero, at the end of the day, you'd have to trust your team. You'd have to trust the process and systems that you've created. Para naman, ang sarap din nakakatulong ka, ang daming empleyado. Yes, oo. Yun yung Totoo sarap at saya din na ang dami mong empleyado yung tutulungan, bawat empleyado may pamilya. Tama, May pamilya. tama. Tapos parang may kita mo kayo sa tao yan pag meron silang sense of purpose Isa rin yung sa pinakamasarap na papasok sila, may kita mo na ay proud to sa ginagawa. Alam mo, ang sarap makaramdam sa empleyado ng gano'n. Kasi once upon a time, yun yung buhay ko at yun yung gusto kong i-deliver dun sa every company na pinagtatrabahuan ko. Tama. Yung makatulong sa kumpanya at saka personal growth. Yes. Yung gusto kong maraming matutunan sa buhay. Kaya para akong sponge, aaral ng aral ng aral. Tama. Okay. So sa Mr. Donut mo, basically, nakuha yung backdoor skills. Kasi iba yung front of the house skills Pero yung managerial skills and yung basically yung office skills sa pagpapatakbo ng restaurant, sobrang underrated yan Ito gusto ko lang sabihin, ewan ko mag-agree ka dito. Ang pagluluto sa restaurant ay nasa around 20% lang ng trabaho na nangyayari sa buong restaurant. Do you agree? Baka mas maliit pa. Kasi ang dami niya, yung procurement, yung safety, yung... Actually, minsan, asan ba si Asyong? Nandiyan ba si Asyong? Nasa loob si Asyong. Yung tropa ko yan, general manager yan ng restaurant dati na pinapatakbo. So, gets niya lahat yung bagay. Ang dami talagang moving parts. Ang tawag na nga sa restaurant, hindi na nga food business People business. People business, tama. Because you're managing people because yung food, hindi naman yan maluluto on its own. Nang walang tao. Tao magluluto niyan. From the kitchen, hindi naman yan makakarating sa customer. Kung restaurant tayo, dadali na naman ng tao yan. So it's actually people business. And yan yung sinasabi ko na hindi dahil masarap o magaling o mahilig ka magluto, kaya mo na magpatakbo ng restaurant. Iba pa rin talaga. Kailangan talaga, siguro, pinakamahalaga marunong kang humawak ng tao. Yun talaga yan. Ano yan? Yan yung pinaka-tricky na part. Napakahirap nun. Sa isang restaurant, ilan na empleyado mo? Pinakamababa na dyan, 12. Yung full-blown restaurant, kung food hall ka, kiosk, 3, 4, 5, 6. Pucha, sa restaurant, 12, 15 yung iba-ibang personalities. Tapos pag nag-clash yan, syempre it's in your best interest na pag-ayusin sila. Pag-ayusin kasi walang restaurant na kayang gawin ng isang tao. Tsaka, it's always a team that would execute a great restaurant. Tama yun. Tsaka ito yung sinabi ko to dati sa isang kausap. Kapag nasa restaurant ka, you're always swimming in the gray. Napakakunti ng black and white pagdating sa restaurant. Halos palaging gray yan So every step of the way, kailangan ng decision-making skills mo.
At napakahirap nun. Ano yan sobrang draining yan. Yung bagay na yan. Sobrang hirap talaga yan. And talagang hanga ako sa mga nag-restaurant such as yourself. At ako, hindi na talaga ako babalik sa pag-restaurant. Iba na lang ninegosyohin ko. Iba Balik na lang. ka na. Hindi na. Hindi na. Okay na ako. Okay na ako. Anyway, after mo ma-acquire yung mga skills na yun sa Mr. Donut, ano yung sumunod na step? Yung kami ng mga kapatid ko, nagtayo kami ng cart business, Rice Capade. Food cart? Oo. Rice Capades. Different flavors of rice. Yan. Kaya marunong kami gumawa ng bagoong. Kasi isa sa mga pinakasikat sa amin noon, bagoong rice. Bagoong rice. Yan. Kaya may Okay. mga bagoong tayong offering. Ito yung mga, say, nasa, saan to nakapwesto? Unang-una namin na store, ang pangalan nun, Rice Capades. Sa Pearl Drive doon, sa Ortigas, yung unang-una namin. Naging successful to. Oo naman. At during that time, parang we had about 18 branches. Dami. Marami yun, no? Ang hirap i-manage nun. Sakit sa ulo nun. So, mula ka sa Mr. Donut, napunta ka sa technically, ibang uri naman ng negosyo to food cart. Ibang laro din yan. Ano naman yung sumunod? My friend invited me to invest in his concept nung nag-branch number 2 siya, Oyster Boy, sa Araneta Center sa Cubao. So, ito ay restaurant na talaga. Yes. Yan. At during that time, syempre meron na akong idea kahit papano, he asked me to invest. Pero ang gusto kong matutunan no naman, yung kusina. Nagluluto na ako mula bata pa ako kasi we live in a small house na lagi namin nakikita kung ano yung niluluto ni Mami tsaka ni Daddy. Tapos naamoy namin, tapos masaya siya niluluto. Ako, I got very interested. Kaya nung bata pa lang ako, sumasali na ako sa kanilang magluto. Pero syempre, iba yan pag tin-translate mo na in a professional setting. Of course. Kaya ginawa ko nung nag-invest ako sa kaibigan ko, nag-aral ako ng culinary sa IceCam. Anong taon to? 2011. 2011. Ay, pala. Anak pala yung anak ko. 2001 pala. 2001? Kala ko bata pa ako. Matanda na pala ako. So, 2001, nag-aral kayo sa IceCam ng Sa culinary. IceCam culinary. Okay. Fundamental lang inaral ko. Kasi, yes, I mean, nakakaluto na naman ako. But I want to know how to be able to communicate with our kitchen team. Yes. Kasi meron na yan proseso eh. Tama. Meron na yung sistema, meron na dapat foundation, meron na mga food costing. So, matinding science na, Yes. business na yan. Business na. So, eto na yung huling piece ng puzzle. Ah. Parang ganun no? Parang ganun Parang nabuo mo na lahat Eto na lang yung huli. Naharal mo na tong bagay na to. Nung nabuo mo yung huli na yon, meron bang sense of fulfillment na parang, to a certain degree, kaya ko nang magpatakbo. May ganon. Magre-reflect siguro to sa next venture mo. Ano yung next venture mo? Sumosam na yung next venture sa Yan, Shangri-La. Sumosam. Yes. Ang Sumosam ay brainchild mo ba yan? Kaming magkakaibigan noon, si Raymond and Ricky, kami yung nag-isip ng concept. Maraming pinagdaanan pero nauwi kami sa isang Japanese concept. And then we launched it in Shangri-La. It's a Shangri-La. So tama nga, na nabuo mo na yung skill set na hinahanap mo at nag-venture ka na talagang gumawa ng sarili mo. Ganun parang ganun yung nangyari, di ba? So ngayon, in-apply mo na yung mga natutunan mo sa Sumosam. Gaano siya naging kadali o kahirap para sa'yo? Bawat bagong chapter ng buhay mo, lalo na gusto mo siyang maging successful, mahirap lagi sa simula. Dadali ba? Pwede. Pero hindi mo naman iisipin dumali yung trabaho Iisipin mo at pagpe-preparean mo, pag humirap ang trabaho, kaya mo pa din gawin. So, aral ng aral how to make it work, how to make it successful. Ang restaurant, up, down, up, down, up, down. Yan yung na-experience natin. Kaya nga, alam kong hindi siya para sa taong, madali sumuko. Kailangan kang matibay kasi hindi buong taon. Maganda sales. May seasonal yan. Kaya dapat prepared. Kailangan kaya mo sabihin sa sarili mo na, hindi. Hintayin lang natin matapos yung bagyo. Giginhawa tayo. Kasi pag hindi mo kayang utuin yung sarili mo ng gano'n, medyo mahirap talaga. Diba? Sumosam. So, feeling ko, pagka-apply mo nun lahat ng nalaman mo dyan, in return may matututunan ka pa rin. Parang akala mo nga minsan, alam mo na Diba? Tapos biglang papalpak na naman. May bago ka na namang matutunan. Parang buhay. Tama. Diba? Akala mo, okay, smooth sailing na naman. Matatalisod ka na naman. Pero akala mo, ang hirap. Pero yun pala, part ng growth, di ba? Every time may pinagdadaanan ka, yan yung sabi ng mentor ko sa akin, every time kami pinagdadaanan, yes, masakit, mahirap, pero actually,
you have to appreciate it. Because while during the time na may pinagdadaanan ka, ang kapalit niyan sa dulo ay maturity and growth. Yan. Ibig sabihin, may matututunan kang bago sa buhay. Tama. Gusto ko lang palang linawin no, sa mga inaanak naming bata dyan na nanonood. Mga inaanak ko at pamangkin ni Tito Marbs. No? Gusto ko lang sabihin na maaaring tingin nyo sa amin na figure out na namin ang buhay. Ay! Maaaring tingin nyo sa amin, ay, etong dalawang ito, may narating na, okay na sila, alam na nila yung gagawin nila sa buhay. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Alam mo, kakasabi ko lang sa mga anak ko. I have 2 boys na 18 years old. Kasi, syempre, 18 sila ngayon. They're going through changes in life. Yes. Nagka-college, may pagdadaanan ng ganyan. Sabi ko sa kanila, kayo mag-alala, akala niyo ba parang ang lakas-lakas ko at ang tapang-tapang ko? Ano to? Tinatawid ko lang din ng araw-araw. Hindi niyo alam kung anong pagsubok na pinagdadaanan ko. But, the important thing there is, haharapin ko yun. Gigising ako, lalaban ako sa araw na to, mapapagod ako, matulog ako, gising ulit, laban ulit. Kaya sabi ko sa kanila, the only thing that you have to do, show up. Tama. Tama yan. Show up, wag kang maduduwag sa laban o sa hamon ng buhay. Tama. Hindi totoong kunyari, eto kita mo to isang taon na sobrang put together. Alam niya na yung gagawin niya susunod na 10, 20 years. Hindi totoo yun. Kung merong isa magpapatunay niyan, yun yung pandemic. Yun yung bagay na hindi na-anticipate ng kahit sino. At lahat ng tao na puwersang mangapa, na puwersang laruin. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo bukas. Sabi nila, magla-lockdown lang ng 15 days. Naging 30 days. Pucha, taon na. Naging taon na, di ba? Hindi talaga natin alam. Ako, nung panahon na yun, pili ko, magtitinda na lang ako sa palengke habang buhay, which is certainly not a bad thing. Alam mo, pinoportray kasi minsan sa mga interviews na ay, si Ninong Ray, nagtitinda sa palengke, hu. Hindi ganon. Maganda buhay sa palengke. Oo naman, no? May konting experience ako niyan kasi nanay ko tsaka kami noon. Nagtitinda rin nanay ko sa palengke doon. Talaga? Pero at sa soldiers doon. Sa ano tinitinda? Kung ano-ano. So, nagtinda ka rin sa palengke? Yes. Parehas wala tayo. Tapos, hanggang sa, syempre, we've lost yung space. So, ginawa ng nanay ko, nagtitinda naman kami nun sa neighborhood. So, tapa, tocino, longganisa, dressed chicken. Sa neighborhood, dun kami nagtitinda. Taga-deliver at taga-singil ako. So something in common sa ating dalawa, di ba? Eh di, yun nga, eto ka na, pinapatakbo mo na to, and Sumusam, napaka-successful na, na business niya, di ba? Anong taon to? Ito ay 2005. 2005. Kaya alam ko yung taon na yun kasi that's the year that my kids were born. So kung 18 years ang Sumusam, 18 years old yung mga anak ko. Diyos ko, sa panahong nagkaroon ka ng anak, doon ka nagsimula ng restaurant, walang matinong taong gagawa. I mean, I'm sure challenging yun. May mga, kada chapter ng buhay mo, may hamon kang haharapin. Ang magagawa mo lang talaga is to find out kung paano mo maiaayos ulit ang buhay mo. Kasi, yun nga, ang ganda nga sinabi mo kanina, akala mo, kuhang-kuha na natin yung buhay. Pero, nararamdaman mo ba habang tumatanda, bakit parang pahirap ng pahirap? Na dapat mas gets mo na. Oo. Hindi ganun eh. Bakit parang nalilito pa rin tayo? Ang dami, para sabi ko, 45 years ko ng maraming iba't ibang experience, parang nalilito pa rin ako. Wala kasing naka-perfect ng buhay. Wala talaga. Kasi pag na-perfect mo ang buhay, parang deads ka na yata, no? What is there to live for pa? Exactly. Diba? So, para kang nagko-computer games yan tapos chinit mo. Alam mo yun, wala na kwenta. And we're being challenged, not for us to be, to be weak, but for us to be a stronger person. Tama. Yun na ang purpose ng challenge. Maging mas malakas tayo. Agree ako dyan. Sabi ko nga, huwag kang hihiling sa Panginoon. Huwag mo ipagdarasal na sana dumali ang buhay mo. Ipagdasal mo na sana biyayaan ka ng sapat na lakas para kayanin mo kung ano man yung paghihirap na dumating sa'yo. Yan ang favorite quote ko. Never pray for a lighter load, pray for a stronger back. Yan! Tama yan. 2005, Sumusam. So, kasi ang nakikita ko sa'yo, venture after venture after venture, hindi ka nagsisettle eh. After Sumusam, ano ang next venture mo?
Kami ng mga partners ko, we experimented in different cuisines. We expanded into creating different Japanese experiences. Tapos diyan din yung time na parang nagkaroon ng rebirth yung career ko as an actor. Yan yung gumawa ako ng Kutob na movie kung saan nanalo ako ng Best Actor. Joey Reyes yan, Film Festival yon. So tuwang-tuwa ako noon kasi that was my first Best Actor for Film. So, tanong ko lang, no? So, ang pag-artista kasi sobrang time-consuming yan. Oo. Time-consuming yan. So, paano mo napagkasya yung oras mo? Tanong ng lahat to eh. Pamilya, pag-artista, at yung isa mo pang minamanage sa malaking negosyo. Paano mo isa yan sa mga may hirap na bagay, time management. At minsan nakakita ko na isang tao tulad halimbawa ni Elon Musk. Dahil mo pinapatok mong kumpanya, paano hindi sumasabog utak mo? Ikaw, paano mo nagagawa yun? It's really time management, loving what you want to do. Yes. And also choices din sa buhay. 'Di ba sabi nga nila, pag gusto mo yung ginagawa mo, you won't feel as if you're working. Para kang nagko-cruise sa buhay. Yes, nahihirapan ka, na-challenge ka, but those are the challenges na gusto mo kasi alam mong matututo ka at gagaling ka at you'd have possibly a better life or, mas makakatulong ka sa pamilya mo. So basically, ang sinasabi mo sa akin dito is, sabi mo kasi choices eh. Yun yung gusto ko mag-fixate dun eh. Meron kang mga bagay na kinailangang i-let go. Ganun ba? Or mga control na kailangan mong bitawan? Lagi naman yan. Yung control na yan, that's something that we should not, yung pinanggigigilan mo na gusto mong, kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. Meron mga bagay na gagawin mo hanggat kaya mo, bibigay mo lahat, pero yung feeling mo na you'd be able to control everything, hindi mo magagawa yun. Agree. Mapipili mo lang, yun yung sinasabi lang, you'd have to choose your battles. Agree. Diba? Kasi sa buhay ng tao, kung lahat ko kontrolin mo, masisira ang ulo mo. Agree. Kailangan, parang kung ikaw nag-grow ka, naturally, kailangan yung paligid mo, yung environment mo, yung mga natututunan mo, dapat mag-grow din naturally. Tama. Anyway, balik tayo sa timeline natin. After Sumo Sam, ano uling nangyari? Anong next venture nyo? Nag-juggle ako noon, acting, and Yes. but at the same time, yung business partners ko noon, they're also restaurateurs naman. So, nagtutulungan kami mag-manage noon. Tapos, family, yan, talagang sinabi mga juggling family, acting, and then restaurants during that time. Meron kang ginawang susunod nun? May next venture ka pa? Ang nangyari na niyan, parang nagano na ako niyan. I tried learning film naman. Nag-aral ako ng film. Kasi parang nagkaroon ako ng crossroads noon. Should I really pursue the restaurant business or the acting? Kasi sabay ko ginagawa noon. So, parang basically pinapili mo yung sarili mo. Ito ba yung gusto kong gawin? Ito ba yung gusto kong gawin? Bakit? May dahilan yan eh. May catalyst yan eh kung bakit mo pipiliin yung sarili mo eh. Is it burnout? Or gusto mo lang i-distill yung sarili mo to a certain persona? Ano ba talaga? Parang nung sabay kong ginagawa kasi, gusto kong pumili ng isa. Should I pursue 100% head-on food business? Mahal ko din kasi na in love na rin ako sa acting, sa entertainment. Should I pursue naman working off-camera, like as a director or producer? Kaya nung time na yon, isa sa mga nag-advise sa akin kasi I was doing a soap opera with Lino Cayetano. So sabi niya sa akin nun, mag-filmmaking ka. Isa yun sa advice niya nun. Tapos na-realize ko nga, okay, since nasa Amerika ako nun, nasa New York ako nun, nag-aral ako ng digital filmmaking in NYU. Ang daming ginagawa. Alam mo yun? Ang daming ginagawa. At naririnig niyo ba yung paulit-ulit na salita dito? Nag-aral. Inaral. Pinipilit niyang matutunan yung bagay na yun. Hindi lang, kung ano yung experiences ko dito sa trabaho na to, ito na yung magtuturo sa akin. Hindi. Sinisik out niya yung education, sinisik out niya yung knowledge, and that's very admirable. Ang galing nun. Hindi ko yun maiisip. Hindi ko yung maiisip about yun na parang, talaga? Alam mo yun, hindi yan normal sa isang tao. Alam mo yun? Parang ang naging dating sa akin kasi from being a waiter, tapos artista, na parang pwede mo palang pangarapin at gawin ang bagay na pag-aaralan mo, pagtatrabahuhan mo, at gugustuhin mo. Na-feel ko that I am blessed that I can learn and do it at the same time. Yung
pag pinangarap mo, meron pala yan gift din na kaya mong tuparin yung pangarap mo kung determinado ka at ibibigay mo yung hard work. Yung walang nangyayaring ganyan lang kaswerte na parang nag-land lang sa lap mo. Tama. Alam ko na ang buhay, pag ginusto mo, kailangan mo talagang paghirapan, dun lang siya matutupad. Okay. Kailangan mo talaga munang bigyan ng effort. Hindi yan ibibigay lang sa'yo ng wala lang. Mararamdaman ng Diyos yan. Mararamdaman ng universe yan kung para sa'yo. At kung gustong-gusto mo talaga. Yun lang ang ginagawa ko sa sarili ko. Pine-prepare ko yung sarili ko doon sa possibility na, ito ba gusto ko? O sige, titignan ko kung para sa akin to. I would dig deeper kung talagang, ito nga. Tapos, pag pinresent yung opportunity na yon at ready ka, then, parang yung sinasabi ng tao, ang swerte naman niya. Yeah. Sinuwerte siya. Hindi, actually. You brought yourself there to that situation. Pumunta ka doon, gumising ka, inaral mo, pumunta ka. You showed up. Tapos, yun yung opportunity. Nandun ka sa tamang opportunity. Tama. It's like putting yourself in a position wherein good things may happen. Parang ganon. And minsan kasi, tama yung sinabi mo kapag dumating opportunity at hindi ka handa, baliwala. Actually, hindi mo makikita yung opportunity. Yung opportunities are actually just around us. Millions. Ang daming possibilities na pwedeng mangyari sa'yo. Pero since hindi ka handa o hindi mo nakikita, hindi siya nagre-realize yung opportunity at yung pangarap na yun para sa'yo. Okay. Kailangan kong gamitin sa sarili ko. Tama. And I think lahat tayo dito, kailangan ma-remind ng bagay na yun. Thank you. Napakaganda nun. Forward tayo ng konti. The dawn of social media. Ikaw bilang artista, yung pagpasok mo sa social media, ano ang intention nito? Nung before pandemic, ang gamit ko sa social media parang photo album o pag-dump ng, kunyari, bumiyahe, i-post, kunyari meron kang pinuntahan ng isang lugar, post ka lang. Yeah. Ganun lang Documentation. talaga. Wala lang. It's to connect with the people na nakilala mo dati. Naging parang active lang ako sa social media during the pandemic. Halos sabay pala tayo. Yes. Nung parang troubled ka and at the same time takot ka at wala kang maisip na pwede mong mga magawa sa buhay mo dahil disrupted lahat eh. Yes. Hindi ko alam na kunyari, nagluto ako nagre-research ako kung anong pwede kong gawin hanggang hindi man ako marunong mag-bake. Natuto ako mag-bake from Google University, YouTube din. Same. Saan ba tayo matututo, di ba? Tapos, may cellphone, binivideo kong ganyan. Sabi ko, parang pwede ko to i-post. So, pinost ko. Pa ako marunong mag-edit nun. So, pinost ko lang. Sabi ko, parang daming natutuwa. In a way, at the same time, parang maraming naaaliw kasi wala rin silang ginagawa sa mga bahay nila. Tapos meron ding nai-inspire. Kasi parang naging diary siya na nasasabi kong first time ko nagluto ng ganyan, na parang sila, ay, ang galing, nag-aaralan mo pa, talagang natutuwa. Tapos sabi ko, parang nakaka-inspire ako ng tao. Doon ko na-realize yung power ng social media. Kasi bilang artista nun, parang ayaw mong masyadong maging marami kang pinopost. Ayaw mo maging out there kasi baka ma-devalue ka. Yun ba yun? And at the same time, parang buong buhay na nga namin, nasa harap kami ng camera. Parang yung private time namin, gusto na namin i-preserve para sa sarili namin, para sa mahal na buhay, mga mahal namin sa buhay. Yung parang ayaw mo nang yung personal time mo maging trabaho pa din. Kaya somehow iniiwasan namin yung social media. Hanggang nga nagkaroon ng pandemic na na-realize ko na this is a way to communicate, this is a way to inspire also other people. Dahil disrupted nga, that this is the only way that they would be able to know what you're doing. Tama. Yun. Doon na-develop na ay ang sarap mag-post na napapositivize yung isang situation na lahat tayo may pinagdadaanan, iba-iba yung lahat tayo naka-lockdown pero hindi
lahat na lockdown ay komportable. Yes. 'Di ba? Kasi yung iba parang gusto lang lumipas yung araw. Para naman sa ibang tao, siya mamamatay na sila sa panahon na yon. Kasi walang trabaho. Walang trabaho, wala makain. Sakit. 'Di ba? Hindi makahinga kasi nga nagka-COVID. So, ang sarap lang magbigay ng positive na content during that time at nakakatanggap ka na nai-inspire ako sa ginagawa mo. Na parang hindi ka naman iniisip na mang-i-inspire ka, pero para sa kanila, inspiration at hope na yon. Okay. Tinuloy ko yung paggagawa ng content. Okay. Tatanungin mo ako. And I'm guessing karamihan din naman ng tao sa social media. Yung Marvin Agustin face sa social media, it is Marvin Agustin and Cochinillo. Di ba? Kasi makikita ko yung mga video mo na ano ba yun? Pinapanood ko ito parang yung videos mo lang ang ulam ko, nagkakanin ako kanin, no? Ngayon, paano nagdikit yung dalawa? Ano ang nauna? Yung Kochi, social media, paano to? Kasi before Kochi, I learned how to bake. So, nagbe-bake ako ng banana bread, carrot cake, carrot nga ang tawag ko. Tapos, during kasi that time na hindi ko naman alam na ibebenta ko yung mga ginagawa ko. It's just that may tanong ng tanong, patikim naman. Parang, sige na nga, gagawa na akong extra. Parang, nasarapan. So, hanggang sa nag-evolve siya into a business. Tapos nun, from a small kitchen sa bahay ko, maliit lang yung oven. Halos hindi na ako makatulog kasi nga may kaibigan na ganyan. Oh, God. Marvin, pwede mo naman dagdagan. Parang kailangan ko na yata ng malaking oven. Nung time na yun, bago pa yung pandemic, nakilala ko na yung owner ng Vesmac. Vesmac, yes. Yung mga oven, gumagawa industrial ovens. Ganda Hindi ng sila mga pang bahay kasi nga, para siyang pang malaking pang negosyo na talaga. Pero siya lang kasi kilala ko na nag-supply kasi nakilala ko siya right before pandemic. So tinawagan ko siya. Sabi niya, sige. Syempre, gipit tayo lahat doon. So tinanong ko, pwede bang gift? Sabi niya, sige, Marvin, tulungan kita. So from my small oven in the kitchen, nilagay ko sa garahe ko. Medyo malaki na siyang oven. So nabawasan yung parang baking time ko na almost everyday, naging 2 to 3 times. Kasi nga, madami na ako nagagawa sa malaking. Tapos sabi ko, syempre, bored na. Nandun lang tayo sa bahay. Ano kayong pwede kong gawin ngayong araw na to? Naisip ko yung experience ko sa Spain, yung Cochinillo. Ito ba yung, saan ka kumain doon? Yung pinakalumang restaurant? Hindi, Casa Lucio. Yung El Botin yung yung luma. Hindi ko nakainan yun kasi parang nung time na yun, dami-daming tao. Tapos sabi sa akin ng kaibigan ko, try Casa Lucio. Yun yung Casa Lucio. That's where the locals eat. So, ang sarap ng experience na yun. Parang umorder ako ng pata, nakadalawa ako. Dalawang pata ng... Mahilig kasi ako sa pork. Yan talaga yung hilig kong kainin. So, tas, nung time na yun na parang may idle time dun sa oven, naisip ko, ano pwedeng gawin? Naisip ko mag-roast pork. Sabi ko, pwede kaya dito? Maliit naman yung pig yung oven, malaki-laki. Tumawag ako sa isang supplier. Pwede silang mag-deliver. Tapos sabi na, sige, turuan ka namin paano mag-butterfly. Sabi niya, marunong ka na ba magtimpla? Mahilig akong gumawa ng mga dry rub sa steak. Gawa ako ganyan. So, in-apply ko lang din sa baby pig. Ganyan. Tapos pinasok sa oven. Kabadong-kabado. Kasi ano mangyari? Maganda yung kinalabasan. First time. Buti na lang, pinabidyo ko yon. Si Dan nga yata yung nag-video sa akin nun. So, video. Sige, kunan mo ko yung tama ganyan. So, kinukunan ako ng driver ko. Tapos, sabi ko, yan ang video. Pinost ko ngayon. Ayun, doon na nagsimula na parang tanong na naman, pwede bang ma-order to? Sabi ko, hindi ko mga sigurado kung masasarapan kayo. So hanggang sa pinatry ko sa kaibigan ko, yung kaibigan ko, ayun na, nag-evolve na nag-evolve. So basically, this is a pandemic-born business din, di ba? Wow, okay. Hindi ko alam yan, ha? Hindi ko alam yung bagay na yun. So from baking, from breads, pastries, cakes, doon napunta. Okay, so, wait lang. So yung ginawa mong unang timpla, para sa'yo, hit ba siya agad? Mahilig ako gumawa ng mga dry rub. For chicken, for steaks. First time ko siya tinry sa isang buong Cochinillo. Nag-adjust lang ako ng flavor kasi parang nakulangan ako sa flavor kasi nga I'm dealing with the it's still baby pig, pero parang buo siya. So kung paano ipapasok doon sa mga singit-singit para maging malasa lahat. Doon ako nag-adjust.
nag-adjust ng formulation, tataas pa yung salt ng konti, tataas yung pepper, ayan, mabuo yung lasa. Bago kami magkita ni Sir Marvin doon sa 810, kilala ko, siyempre, sino ba hindi nakakilala kay Sir Marvin? At alam natin, Cochinillo, Marvin Agustin, di ba? Tapos, hindi pa ako nakakatikim nung kotse noong time na yun. Kasi, hindi naman sa pagano, pero ang disappointed ako sa mga lechon na nakakain ko. Ang lechon kasi ay lasang baboy. Dito sa Metro Manila, Dito sa Metro diba? Manila. Yung mga mabibili mo dito. Disappointed ako lagi dyan. Kahit sabihin ng sinong tao na, masarap yung lechon nila. Tas, sa sauce kasi siya Sa sauce babawi, di Oo. ba? So, Matamis na sauce. lasa lang siyang lutong baboy. So ako, ang tingin ko, ano ba ang cochinillo? Maliit na baboy lang din naman yan. Malamang lasang baboy lang yan. Although nagluto na kami ng cochinillo dito, okay naman siya. Masarap naman siya. Pero I'm not expecting much sa mga cochinilyong kahit saan mong order. Pero nung pumunta ako doon, hindi to pambobola. Hindi to pambobola. Nung natikman ko I don't talaga. think marunong ka mambola. Tama. Ako nga binola ng asawa ko. Pero nung natikman ko talaga, ay, no joke talaga. No joke talaga. Kasama ka nun, Bin, di ba? Natikman mo ba? Ay, inuwi pala natin yun. Inuwi pala natin yun. Ang sarap. No joke. Like, eto pala yun. Okay, gets ko na. Naiintindihan ko na kung bakit. Marvin Agustin, Cochinillo. Talaga sinabi ko sa'yo, mula kasi nung bata ako, parang na-train na yung palate ko dahil masarap magluto, both my parents. Para sa amin talagang yung flavor ng niluluto nila. Kaya tapos, yun ba, nag-artista, napapa-travel. So, na-develop yung palate. Kaya parang ako, pag nagluluto, iniisip ko, parang performance. Yes. Parang pag-artista, Oo. paano ko kaya mapapasaya yung tao sa dish na gagawin ko? Tama. So, nandun lagi yung pag-iisip ko. Parang, yes, I'm enjoying cooking as someone who loves to cook. Pero parang iniisip ko lagi, ano ko kaya mapapasaya yung tao? Tama. So basically, etong sarap ng cochinillo na to, eto ang culmination ng lahat ng life experiences mo mula pagkabata ka. In a way. In a way, di ba? Yan nga lagi yung pag may ginagawa kang isang bagay, tapos nahihirapan ka, babalik ka sa mga natutunan mo at sasabihin mo, kung di nga ako nag-give up dati, mag-give up pa ako dito. Tama Teka yun. lang, kaya natin solusyonan yan. Tama yan. So ngayon, eto na, Marvin Agustin, Cochinillo, social media. Alam mo yun, alam ng lahat yan eh. Kamusta tong kochi business? Kamusta siya? Like, gusto ko lang maintindihan kasi dami mo ng ventures eh. Meron kang equipment, meron kang mga ganyang bagay. Ano ba to? Like, eto ba ay nag-stem mula doon sa Cochinillo? Or eto ba ay yung, kasi nakita ko sa'yo, naturally talagang may progression ng buhay mo eh. Hindi ka pwedeng, ay, nasolve ko na tong formula na to, magsistick ako dito habang buhay. Hindi, laging may bago. Saan pumapasok tong mga to? And kamusta yung Cochinillo business po sa whole? Di ba ito yung sinabi ko, nag-crossroads ako. Yes. Parang I wanted to choose if it's a restaurant industry or entertainment industry. And actually, at that time, I chose the entertainment industry. Nag-aral ako ng film. Pero yan yung time na nag-pandemic at na-stuck na naman tayo. Actually, yung pandemic parang brought me back to my first love, which is food. Yung parang sabi ko, dito nga yata talaga ako. Kaya ako ngayon, binubuhos na lahat ng kaalaman ko, lahat ng experiences ko sa mga bagay na ito, in love akong gawin. Ito mga bottled na to, Cochinillo, pagtatayo ng restaurant. Before pandemic, parang wala na lahat yan sa isip ko. Kasi parang dumating sa point na nakakapagod ang restaurant gawin eh. naman. Pero binalik ako pa rin sa food during pandemic. At parang tinutuloy-tuloy ko ngayon kasi parang nandito yung momentum, hindi madali. Definitely. Ikaw nga, ayaw mo na mag-restaurant. Oo, sa dami ng inaasikaso mo from food, hindi na nga food business ang tawag, people business na. Yes. Tapos, you're going through ups and downs pa, di ba, sa negosyo. Pero parang ito yung gusto mo sa paninindigan mo. So, that's why never-ending creation of products. So, mag-evolve. Ito, inaaral ko naman ngayon paano gumawa ng mga bottled goods. And hopefully, magustuhan din ng tao. Masarap siya. Ay, thank Promise, you. ah. Thank you. Alam mo ba, nakaka-relate ako sa sinabi mo, parang hinila ka pabalik ng pagluluto. Kasi ako, sa buhay ko, 3 beses ko nang sinabi na ayoko nang magluto. 3 beses sa buhay ko na sinabi kong ayoko na dito sa industriyang to. Pagluluto as a whole. Hirap Kumbaga, eh, di ba? mahirap.
mahirap 3 beses na. Pero nung nag-pandemic, talagang ibabalik ka pa rin niya talaga dun eh. Kung, like, siguro parang pag meant to be kayo, talagang gagawa at gagawa. Gusto ko yung pag meant to be kayo. Alam mo yun? Yes. Ganun siya eh. Ganun siya. And feeling ko to a certain degree parehas yung na-experience natin, di ba? Dapat kapulutan ng aral to ng lahat ng nanonood dito na hindi dapat tayo tumitigil. Hindi dapat tayo nagsesettle. Ako, aminin ko to sa'yo. Sobrang nai-inspire ako kasi to a certain degree, para akong nagsettle sa social media. Kasi natutunan ko to, medyo comfort zone ko na to. Tapos, hindi naman nagiging steady ang buhay mo. Nagkakapamilya ka. Eto, ang manganganak na yung asawa ko next month, di ba? By the time na panood nga nila to, baka nga nakalabas na eh, di ba? Hindi ko alam. So, alam mo yun, medyo nagigilty ako kung bakit ito lang ang ginagawa ko while I can be doing more tulad ng ginagawa mo. Ang dahil mong ginagawa, hindi ko alam kung paano mo ginagawa, pero dahil nagawa mo, alam kong posible. Sobrang nakaka-inspire. Hindi ko alam kung paano yung gagawin ko, pero definitely meron akong gagawin. At kayong mga nanonood, hindi ko talaga alam, promise, hindi ko talaga alam. Ang galing talaga. And I'm sure lahat ng nanonood dito, na-inspire din mismo sa storya nyo kasi hindi ko aakalain na ganun, pre. Hindi ko alam na ganun. And I don't think merong isang bagay sa internet, article man yan o ano na makukuha mo to as a whole. Pwede mo kasi tingnan yung buhay ng isang Marvin Agustin as chapter. Artista, restaurateur. Pero kapag tiningnan mo siya as a whole, ibang package siya. Sobrang inspiring niya. Ang galing. Sobrang galing talaga. Alam mo, tayo, lahat walang ligtas sa pagkakamali, sa mistake sa buhay. Pero ang taong i-embrace yung mga matututunan niya sa buhay, yung pagkakamali, hindi mo titignan failure. Titignan mo sila as lessons. Titignan mo sila as a chapter for you to go to the next one, bringing those mistakes, learnings, for you to have a better life for that chapter. Pero akala mo, tapos na dun sa chapter na yun, meron na namang susunod. So, yun yung magandang pinag-usapan natin na favorite dating quote, hindi dadali ang buhay, kailangan mo lang maging malakas. Tama yun. Tsaka kahit yung mga tingin yung matatanda na, natapos nang mag-explore, hindi pa rin, wala sa edad. Wala sa edad yan. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. It's never too late to learn new things talaga. Sadyang, malamang sorry kung makaka-offend to sasabihin ito, baka ikaw lang pumipigil sa sarili mo. Wala namang ibang maglilimit sa'yo kundi ikaw. Ayun, so tama nga yung sinabi ko. Tama yun. Nakita mo kung gaano siya ka-progressive na lulubog yung araw sisikat, so umiikot siya ng umiikot. Ikaw lang magsasabi kung kailan ka titigil. Tama. Pero yung mundo, hindi ka hihintayin. Tama. Yung buhay, hindi magsasabing hanggang dyan ka lang. Tama. Ikaw lang ang magsasabi sa sarili mo kung hanggang saan mo kaya. Di ba sinasabi nga nila, ikaw lang ang magdi-design ng buhay mo, wala nang iba pa. Tama, agree ako doon. Marami tayong pwedeng sisihin. Maaari mo sisihin yung mga external factors. Like, eto lang kasi ako eh. Maaari mo sisihin sarili mo, eto lang kasi yung kaya kong gawin eh. Maaari mong sisihin kung ano yung nasa labas mo. Like, eto lang ang meron ako eh. Diba? Feeling ko, pagka nagpalamong ka sa mga limitations na yun, lalong walang mangyayari sa'yo. Isa lang ang pinaka-importante sa mundo. Diba? Minsan, nasa stuck tayo doon sa past natin, mistakes natin, o minsan naman, takot tayo doon sa future na pwedeng maging, di ba, na fear of the unknown tayo. Tama. Tapon mo yon. Ang pinaka-importante lang yung ngayon. Tama. Kung anong magagawa mo. Agree. Maliit man yan o malaki, baby step man yan o leap, kailangan ka munang pumunta sa point na to, anong gagawin ko? Magpapatali ba ako sa past o matatakot ako sa future? Mabuhay ka lang. Agree. Yun lang ang gawin mo. Agree ako doon. Alam ko yung kapupulutan ng aral ng maraming inaanak to. Pag tinignan kasi natin, ngayon after naming ma-absorb yung buong istorya ng isang Marvin Agustin, I see you as a doer, hindi ka passive. Lagi kang striving for more. Hindi lang naman kasi, naniniwala ako dito, namamatay ang tao kapag nagsimula siya mag-stagnant. Alam mo yun? Naniniwala ako doon. So, dapat lagi tayong merong bago, meron tayo laging kakaibang ginagawa. Continuous learning, di ba? Nakakabata yun. Nakakabata yun. Agree ako dyan. Parang formula ata yan for you to look young, feel young, and be humble. Exactly. Learning new things.
things to feel like you're a beginner once again. Alam mo yun, di ba? Nakaka-humble siya. Tama, tama. Ang dami mong ginawa. Sobrang dami mong ginawa sa buhay mo. Ang dami, hindi ko... Tulad ng pagkain ko. Tama. Maylins. Mami Maylin. Mami Maylins pancit na, di ba? Ang dami mong ginawa, ang dami mong tinry, ang dami mong sinubukan, ang daming beses mo nag-succeed, pero ang daming beses mo rin nag-fail. Walang immune at walang ligtas sa pagdapa sa buhay. Tama. Because diyan, masarap maging successful, pero mas marami kang matututunan pag nag-fail ka at dumaan ka sa pagsubok. Tama. Yung feeling mo, Valuable yung yung moment na yan. Agree ako dyan. At sarap na sarap talaga. Si Sir Marvin Agustin sa Maylins Pancit Malabon. Nasa Malabon ako eh. Tama, di ba? Kumain tayo ng pancit enjoy mo lang Malabon. yan. Parang pwede itong paanghangin ng konti. Pwede. Meron pa tayong may chili garlic tayo dyan. Ito. Tapa with chili garlic oil. Okay, nanain ko lahat ng pancit Malabon. Sige na. Akalain mo, pareho, Pancit Malabon. With spicy tapa. Di ba? Manamis-namis ng konti. Bin, akin to akin yan No joke. Ito yung special natin. Ang anghang, ang sarap. Ito yung sa atin lang na mahahanap. Beef tapa and chili garlic oil. And eto, kita ko na naman na panibagong venture mo. And you're doing well dito, di ba? Pero only, syempre, magpo-progress pa yan. Bago pa to Bago pa yan, di ba? Baby. Test runs. Project, di ba? So ngayon, dahil sobrang dahil mong tinry, dahil mong pinagdaanan, dahil mong pinagsubukan, dahil beses mong tumama, ang dahil beses mo rin nagkamali. Sa lahat na naranasan mo sa buhay, meron ka ba pinagsisihan? Yan yung sinasabi ko sa mga anak ko. May mga maraming masasakit na nangyari sa buhay natin. Pero wala akong masasabing pinagsisihan o regrets ko. Kasi ito na sinabi mo, doer ako. Mas magre-regret ka at magsisisi ka pag hindi mo ginawa ang isang bagay. Agree ako doon. Ang sakit-sakit mabuhay sa what if. Tama. Yung what if ginawa ko to, what if tinuloy ko to, what if nakinig ako, parang mas masakit yung idea ng hindi mo ginawa kasi kung nagkamali ka man, ang valuable nung pagkakamali na yun para matutunan mo kung ano ang totoong buhay. Tama. Kesa sa hindi mo ginawa at sabi, ginawa ko ba yun? Naging ganito ako? Yun ang mas masakit. So, marami man akong masakit na pinagdaanan, marami man ako, nadapa man ako, pero natry ko siya. Tapos, hindi ko naman tinatakbuhan bawat pagkakamali ko. Pipilitin ko siyang matutunan, pipilitin ko siyang maging, yes, parte siya ng buhay ko at hindi ko siya ikahihiya. At sisiguraduhin ko sa next chapter ng buhay ko, dala-dala ko yung mga valuable lessons na yun. Hindi para hindi na magkamali. Kasi, sabi nga natin, magkakamali ka na naman. Pero parang, you're a better person than yesterday. Yes, tama. Yun lang ang kaya mong pagtrabahuhan. Tama. That you are a better person than yesterday. Not a perfect person. Napaka-cliche nga pag sinasabing nobody is perfect because nobody has perfected life. Yes. Yan yung nagpapahumble sa atin bilang tao. Siguro yung tama yung sabi mo, a better person than yesterday. Ang talagang kinakalaban mo lang, yung nakarang ikaw. At saka dapat na sarili mo lang talaga yung kalaban mo, wala ng ibang tao. Kasi pag inisip mo pa ibang tao, buhay mo na nga lang, nakakaloka na Pag inisip mo pa ibang tao, talagang tsaka ka mababaliw talaga. Tama, agree ako dyan. Sir Marvin, maraming salamat. Maraming salamat. Ang dami kong natutunan. Sobrang dami ko talaga natutunan. Ang sarap sa pakiramdam. Na nakuha ko. Hindi ako nang bobola. Talagang, I'm sure lahat ng nanonood dito ngayon, agree sila na napakaganda ng story ng buhay mo at higit sa lahat, nakaka-inspire. Dahil dyan, meron kami regalo sa'yo. Wow! Aba! Uy! Mula sa mga kaibigan natin sa National Blade Works. Kinikilabutan ako? Maganda to. May mga Alam mo, sticker dyan. pag kinilabutan ako, totoo. Ayun nga, totoo nga. Tama. Siyempre, alam mo na kung ano yan. Alam mo, natutuwa ako pag nakatanggap akong gift. Talaga? Totoo yan. Isang napakagandang kutsilyo at paki-zoom dito, Ian. Parang meron siya. Ninong Rai, ex Marvin Agustin. Napakaganda niyan. Oh my God! Diba?
Napakaganda niyan, promise. Ngayon, bago ko ibigay sa yan, meron muna akong kailangang... Gagamitin ko to sa isa kong video. Yan! Patatalasin ko to. Yes, napakaganda niyan. Bago mo matanggap ng tuluyan yan, ako kasi, sabihin na natin medyo mapamahiin ako ng konti. Medyo mapamahiin ako. Band-Aid ba yan? Band-Aid yan. Band-Aid yan na branded nila. So, Nakakatawa ganyan yan. lang pag bumili ka ng National. Ay, Yes. ganda itong sticker. Yes, ang matigas 3D, yan. oh. Yun nga, meron akong pamahiin. Ilagay natin yan dyan. Hindi ako nagbibigay kahit bilang kusinero at isang amateur knife collector, hindi ako namimigay ng kutsilyo. Kasi ang kutsilyo, ang sinasabi nila, pag namigay ka ng kutsilyo, magkakagalit kayo nung binigyan. Ay, wag! Oo. Katulad lang din to, nung pagbibigay ng panyo, paiiyakin mo daw. Sapatos, aalis daw siya mula sa'yo. Parang ganon. Pero, may loophole ang sistema. Ano? Ay, loophole yan. Bilin mo sa akin to sa halagang piso. Kutsilyo? Pwede bang kutsinilyo na lang yung pagbili ko? Hindi, kaya kita binigyan ng piso dyan. Sige na. Joke lang. Oo, kasi kala ko matatago ko yung piso. Planted to. Sige, sabihin mo, Sir Marvin. Pabili. Binibili ko itong kutsilyong ito sa halagang piso. Binibili ko tong nasyonal na kutsilyong to sa piso. Yan. Maraming. At tinatanggap ko ang pisong ito para sa kutsilyong ito. Sayong-sayo na ito. Thank you, ha. Thank you. The moment na ito. Salamat. Actually, mula nung nakita pa lang tayo ng dati sa Meta. Sa Meta, Facebook, yes, oo. Parang ramdam ko na, sabi ko nga kay MJ, alam mo, dapat yata mag-collab. Kaya pero tayong busy. Tapos, yes. nung umuo ka doon sa live, parang sabi ko, uy, ito na yun. Tapos, ang saya-saya natin ng live. Oo. Kaya I'm looking forward to this moment na makakapagkwentuhan tayo ng mas mahaba. Tama. Tsaka alam mo ba, dun din nung nagkita tayo sa Meta noon, sabi ko, Marvin Agustin, tayo pa yung binati. Magaang, alam mo yung may magaang Magaang yung aura, may ganun Tayo pa yung binati. Sino ba kasama ko? Ikaw ba kasama ko noon? Si Ian, ikaw, di ba? Marvin Agustin, binati tayo. Dapat makakulab natin yan. At eto na nga. After 2 years. Anyway, maraming sa lahat mga inaanak. At Sir Marvin, maraming salamat ulit. Good luck sa mga susunod pang ventures. I'm sure marami pa yan, di Good ba? luck sa mga magaganda mong content. Ay, salamat Marami po. ka ding nai-inspire. Thank you. Tulad nga ng sinasabi natin, itong mga paggagawa natin ng content, syempre masaya tayo dito, pero mas marami tayong napasasaya kasi parang feeling nila, kung nagagawa nga natin, kaya rin nilang gawin. Yun yung message na nasisend natin sa Tama. Hindi imposible. Diba, parang tayong mga, hindi naman pinangarap maging content creator, Tama. maging pandemic, hindi ko naman pinangarap maging artista. So, lagi ako nagpupunta dun sa point na yun na parang hindi ko to talaga pinangarap, pero ibinigay sa akin ng Diyos o binagkaloob ng universe sa akin kasi naging determined tayong gawin siya. Tama. Dumaan man tayo sa pagsubok na to, pero hindi tayo bibigay, hindi tayo susuko. Hindi talaga. Nasa tindi lang talaga ng paniniwala na gusto at kaya natin. Tama. At eto kung meron kayong kukunin dito, na sinabi ni Sir Marvin kanina, always show up. Just show up. Mahalaga. Sinabi rin ni Anthony Bourdain yan. At pinangahawakan ko rin yan. Lagi kayong magpakita kasi kung ano man yung mangyayari doon, hindi mo alam. Baka may maganda mangyari doon at hindi lalo mangyari yan kapag nakahiga ka lang sa kama. Tama, di ba? Hindi ka pumunta. Hindi ka pumunta. Wala. Walang taong biniyayaan na tatamad-tamad. Tama. Anyway, Sir Marvin, meron ka bang mga gustong i-promote? Well, itong aking bagong baby sa Secret Kitchen. Yan. Mabibili ito sa online store at saka doon sa mga Secret Kitchen stores namin. Yes. Sa Glorieta, Podium, Food District, sa Venice, at saka sa Uptown Mall. Lalagay natin lahat ng link sa baba para makita na lahat. And again, maraming salamat sa pagpunta Thank dito. you. Marami kayo na-inspire. Mga inaanak hanggang sa muli. Sana nag-enjoy kayo sa pag-uusap namin na to kasi ako talagang nag-enjoy ako. Ang next guest natin ay si Elon Sino? Musk. Elon Musk. Nag-confirm na. Hindi nilagpasan mo si Mark Zuckerberg. Elon Musk. So, busy daw si Mark di ba? Tsaka parang di mo naman ka-level yun. Anyway, iinom muna kami dito. Bin, ilabas mo na dito yan. Hanggang sa muli mga inaanak. I love you all. Cheers, everyone. Thank you. Cheers. Cheers, Ninong.